sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:11. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine, Api, DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Philippines. Good morning to the country of thieves. Nagulat ka mga kuyang mga ating ha? The truth hurts, sabi nga ha? Alam po niyo mahabigan, nakakalungkot dahil meron tayo isang kaibigan na kagagaling lamang sa China last week. Alam po ba ninyo mahabigan na ang hot issue sa China na pag-uusapan ng Pilipinas at sinasabing grabe po ang korupsyon dito sa ating bansa, Mr. President. Kaya ang kantsaw dun sa isang kaibigan nating nanggaling ng China, ang Pilipinas daw po mahabigan, the Philippines is the country of thieves. Nakakalungkot mahabigan, nakakasakit ng damdamin na ganyan po ang impression ngayon ng ibang bansa sa ating inambayan. Naku, grabe. At habang tumatagal ay dumarami ang mga lumalabas na mga anomalya, kontrobersya. Ayan, abay sabi ni Secretary Vince Dizon kahapon, yung pong 8,000 flood control projects nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, mahibigan. 421 ay mga ghost projects yan. Grabe At ayan naglalabasan na po pati Department of Agriculture. Abay report po ni Secretary Kiko Chulaurel. Abay marami rin po mahibigan, 100 milyon din ang nawawaldas dahil sa mga farm to cockpit roads, farm to gate roads, ano pa ba Ayan at bridge to nowhere. Ayan ang dami, bilyones, sabi nga po mahukuyang mga ateng. Abay yun daw pong bilyones na nawaldas, ninakaw sa pera ng iba't iba ahensya ng pamahalaan. Abay makapagpapagawa na tayo ng kalsada maayos, magandang kalsada mula Metro Manila hanggang Apari, Cagayan. Mantakin po ninyo mahuyang mga ateng Ayan, eto rin. Ayan, sabi ni Senator J.B. Ejercito kahapon, abay yun ding expansion ng PNR para sa mga bumibiyahe po ng Southern Tagalog hanggang Bicol. Abay anyari. Ayan, kasama na rin dyan yung subway na natenga, nabalam, na delay. Dahil nga po ang pondo para dyan ay ibinul sa makuyang mga ateng. Nakakalungkot. Ayan, hindi lang yan. Aba, pati DepEd, Department of Health, lahat na yata na ahensya ay meron tayong anomalya, ayan, kontrobersya. Kaya ewan ko nga ba, Mr. Commander-in-Chief, Mr. President, abay ang kailangan na yata ay revolutionary government, ayan, at magtatag ng bagong gobyerno, ayan.
Kaso laki kung revolutionary government ala Tita Coring. Ayan na. Abay, ano naman ang itatayong gobyerno, revolutionary government, junta, ayan, at magtatayo ng new society, bagong lipunan. Daming Parang narinig ko na, parang 1081 lang yan, Pero alam po niyo makuyang mga ating abay nakakalungkot. Bakit kanyo? Abay simula ngayong araw ng Biyernes, thank God it's a Friday. Aba, adjust ng Oktubre. Abay ngayon po ay sisimulan daw po yung, tawag nila doon? Trillion peso March kontra korupsyon tuwing araw po ng Biyernes. Gagawin po dyan sa EDSA at kailan daw po ay magsuot ng kulay puti. At magdala ng puting panyo, ayan, puting payong, at pagdating sa EDSA Shrine, babalik na rin natin para dumating ang grasya. Ano ba ito? Somebody is rocking the boat. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, I don't take the boat over. Rock the boat, I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Ever since I bought Baka si General Pokis lang daw yan. General Pokis. At saka si Congressman Kiko Miao Miao Barsaga from a rolling sea. na gustong i-impeach din ng Presidente Marcos. Too hard to Mahabigin ang daming maguni-guni. Ayan. Good morning, Apo Romeo Ometa Browner. Ayan. Kumusta ang lover boy ng AFP, Abay, kumusta ating mga sundalo dyan? Ayan, chill-chill lang mga kuyang. Abay, Biyernes ngayon, kailangan ni chill-chill lang po tayo mga kuyang mga ateng. Kaya lang sabi nila lakay, paano ka magiging chill-chill dyan? Naglabas ng survey ang Social Weather Stations SWS na ang pangunahing sanhido ng stress ng ating mga kababayan, ang mga Pinoy, ay pera. Ay, problema nga yan. Ang hindi lang yata na problema yung mga yung mga kumita ng bilyones, Ayan, dito sa mga anomalya ng flood control projects, farm to cockpit roads. Ayan, kalusugan at trabaho. Siyempre, kung wala tayong trabaho niya, talagang magkaka-stress tayo. May sakit po tayo. Pagkatapos, ala pang pera, ay talaga naman. Mr. Mangahas, talagang problema, talagang malaki yan. Pero may maganda naman para sa mga eskola ng bayan, Ayan. At mga Atenista, ayan, mga Blue Eagles. Dahil ang Ateneo po mabigat at ang University of the Philippines, sila po ang nanguna sa mga Philippine schools na kasama sa Higher Education World University Rankings. Ayan. Ba't di kasama ang mga Lasal, taga-Lasal? But UP at saka Ateneo lang, pang ilan ba ang Lasal dito? Anyway, mga kuyang, mga ating magandang umaga Pilipinas. At welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Welcome to the country of thieves. Kakalungkot, Ang sakit pakinggan. Ang sakit sa tenga, mga kuyang, mga ating. Kaya yung kaibigan nating nanggaling ng China, nanliliit po, mga kaibigan. Ayan. Talagang nasasaktan daw siya. Ayan. Talagang the truth hurts. Ayan.
And it really hurts. Ay, apo. Pero ngayong araw ng Biyernes, ano ang latest mula sa Malacanang? Ayan, abay, may Lone Ranger din sa Kongreso, ha? Ayan, magsusulong doon ng impeachment laban kay Pangulong Marcos. Ano nga sabi ni Presidente Bonget Mislet, ha? Dead malang, ayan. Re-regaluan na lang daw ng pusa. Pero ang Pangulong Marcos mag-i-inspection daw ngayon saan, ha? Flood control project ba ang i-inspectionin Mislet? O kaya ay farm to cockpit roads? So kayo mga road or a bridge to nowhere. May mga ganyan sa klak ng araw bridge to nowhere, road to nowhere. At meron din sa Batanes. Ayan, Governor Marilu Cayco, kumusta na dyan, ha? Yung ipinagawa ng dating sekretary ng taga Batanes. Nagpagawa naman po ng dam, mahaibigan, dam to nowhere. Ay, nako talaga, actually, hindi naman ito administrasyon ayan, sa nakalipas pang maraming mga administrasyon, mahaibigan ayan, nagsimula sa maliit hanggang sa lumaki na lumaki, ha? Hanggang sa naging bilyones na. Pero ang Pangulong Marcos mag-i-inspection daw sa TESDA Center sa Taguig ngayong Biyernes. Ba't ano meron sa TESDA Center sa Taguig, ha? Di ba isasama si TESDA man Senator Joel Villanueva? May bagong billboard sa Skyway, ha? Si Brother Eddie Villanueva, ha? Ano bang nakalagay dun sa billboard, ha? Ayan. Sabi ni Brother Eddie Villanueva doon sa billboard ano ba yun? Holy Spirit, a breakthrough. Yun ba yung nakalagay? Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Anong oras pupunta ang Pangulong Marcos sa TESDA Center, Mislet? At ano ang i-inspectionin dyan? Bakit? May anomalya din ba dyan? O palalakasin ang TESDA? Aris number 14, Let Narciso please come in, Miss Let. Lakay, bibisitahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang training centers at specialized training centers ng TESDA ngayong umaga. I-inspeksyonin ng Pangulo ang naturang pasilidad sa central office ng TESDA sa Taguig City. Kabilang sa sisilipin ng Pangulo ay ang workshops ng welding, mechatronics at visual graphics. Gayon din ang MD Top Construction Painting, Motorcycle Small Engine Servicing at Car Care Center Automotive Servicing. Maging ang Heat Ventilation Air Conditioning Center, TESDA Women's Center, Barista Competency Assessment at ang Plumbing Workshop. Nito lamang nakaraang Martes ay bisita ni Pangulong Marcos sa Malacanang ang mga nanalo sa 14th World Skills ASEAN Manila 2025 na inorganisa ng TESDA at siya ring nagbigay ng pagsasanay, pag-assess at pagpili ng mga kalahok ng Team Pilipinas sa nasabing patimpalak. Lakay? Ba, pagagandahin ba ang TESDA, ha? Ayan, narinig ko yung ano yung sabi mo, barista. Ayan. Yan ang diyan sumikat si Senator Joel Villanueva nung araw, naalala mo, di ba? Isang occasion natin dito sa DCRH, nag-set up dito ng isang parang coffee drop mo ko yung Jong Francisco. Pagkatapos siya mismo ang nagtimpla ng kape, ha? Namimiss namin yung Senator Joel, ha? Pero ang test naman na ngayon, Lakay, ay si Director General Kiko Benitez. Yung kapatid ni Congressman Albe Benitez. Yes, Lakay. So anong dapat lang pagandahin yan talaga dahil alam mo, Miss Let, ha? Abay, yung mga kababayan natin, mga OFWs na nag-aral yan sa TESDA, may certificate ng TESDA, abay in demand sa abroad, ha? At nire-require nila yung TESDA training. Pagka nakitang nag-train, nag-aral sa TESDA, abay tanggap ka agad. Malakay, at mukhang na-inspire si Presidente dahil nga dun sa panalo ng ating mga kababayan dun sa
katatapos na ASEAN World Skills. Kaya nung bisita lakay sa Malacanang itong Martes, nagbigay ng cash incentive si Presidente. Dito mga nanalo ng gintong medalya lakay ay 100,000 pesos para sa silver medalist, 80,000 pesos, 60,000 pesos sa bronze at 50,000 para sa nagkamit ng Medallion of Excellence. Aba, yan talaga ang dapat bigyan ng incentive ng presidente, ng gobyerno. Alam mo, Miss Leta, maikwento ko lang yung kapitbahay ko sa Cainta, yung anak ni Dudong. Ay, Dudong, ano pangalan ng anak mong nag-aaral ng engineering sa diyan sa Polytechnic PUP sa Santa Mesa? Alam mo, ang daming invention ng mga engineering students diyan na abay hindi nabibigyan ng recognition at hindi nabibigyan ng suporta. Abay, saan ka nakita ng meron silang ginawa, Miss Let, ha? Abay, naglaba ka, bagong laba. Ayan. Abay, paglabas dun sa machine nila, nakatupi na yung damit. Ganun ba? Di ba? Gusto natin yan lakay. Kaya nga, magandang ito, invention para sa mga ginanang tahanan, mga kasambahay, di ba? Abay, siguro yung mga ganito, ayan, nasa na nga pala yung mga DO, sino ba ang DOST ngayon na? Dapat ganyan ang binibigyan natin ng suporta, yung mga magaling natin mga kabataan na may magandang mga invention, Miss Let. Oo, tama lakay. At saka yung binabanggit ni Presidente lakay kasi dito sa skills ng ating mga kababayan, nakikipagsabayan rin Gusto rin kasi talaga yung mga Pinoy sa ibang bansa. So, sa pagdami ng mga industriya ngayon na kailangan ina-upgrade, ina-upskill yung mga manggagawa, dyan naman papasok yung TESDA lakay. Ayan, lalalo ka pa, itong si Malu Cabral, ayan, nag-aral ng candle making dyan sa TESDA, ha? Ayan, sa pagluluto, ayan, kita mo, nakapagtayo ng malaking restaurant, karindera sa Western Police District, ayan, di ba, kumikita ng 20,000 a day, o saan ka pa nakita ng ganyan? Kaya pala masarap din lagi ang almusal nyo lakay. Ay, siyempre. Ayan. So, ganun po, mga simpleng bagay po, mahibigan, pero malaking tulong. Ayan. At butit napansin ng Presidente, dapat yan ay matutukan at lalong mapalakas at sa ganun din marami ang matutulungan, Miss Let. Tama lakay. Actually, yung ibang mga magulang, yung sinasabi lakay, di ba kasi nagkaroon nga ng mga senior high school. Ang sinasabi nga nila, kahit yung after nung high school, ay sa TESDA na kung hindi magka-college, di ba? Kasi talaga namang maganda rin yung training ng TESDA at makikinabangan, lalo na nga doon sa mga trabaho abroad. Ayan ang pinaka-importante dyan. So, pati pag-welding, dyan sa TESDA, ha? Mga welder, ang taas ng sweldo. Ay, malaki ang sweldo daw lakay ng mga welder. Sa abroad, mga ganyang bagay, ha? At siguro, sinong chairman ulit ng TESDA? Benitez? Director General Kiko Benitez lakay. Ayan, GM Kiko Benitez. Ayan, mukhang kulang ka sir sa promotion. Ayan, dapat may karoon din kayo ng information campaign. Ayan, dito sa DCRA, libre naman ang promotion dito. Ayan, kung para sa bayan yan. Ayan, at nang sa ganun, malaman po ng ating mga kababayan at puntahan, tangkilikin, at maraming mag-aral yan sa TESDA, Miss Let. Oo, lakay. At para makabawas din ang unemployment, di ba? Siyempre kung maraming Pilipino ang makakapag-training, di magkakatrabaho. Ay, sinabi mo. Okay nga, Rod. So ano pa schedule ng Presidente ngayong Biyernes, Miss Let, bukod dyan sa TESDA? So far lakayan pa lang para ngayong Biyernes. So alas 10 yan ngayong umaga at malaman natin mamaya kung meron pa siyang ibang schedule sa palasyo mamayang hapon. Ayan, akala ko mag-inspection pa nung ang dami nito. Saan lakay? 421 ghost flood control project, sabi ni Secretary Vince Dizon. Diyos ko, ang dami niyan. Baka bahala na daw si Secretary Vince dyan. Para sumasakit na rin ulo si Presidente dyan sa ang dami pang lumulutang lakay, di ba? Hindi na nga lang sa DPWH, maging dun sa mga proyekto ng ibang ahensya. Nasabi ng palasyo ay iimbestigahan rin. Ayan, naku, sa hindi lang DPWH pati sa ibang agencies, ayan, DOH, ayan, may nakita po yung tinawag na haunted hospitals lakay. Ayan, haunted hospitals.
overpriced na mga gamot. Ayan. Farm to market roads. Oo, ayan. Naku, itong si Ombudsman na Boying Remulla, ha? Abay, pati daw yung Pharmaly scandal, bubuhayin. Talaga naman ha? Sa bagay, tama lang, nasimulan na rin lang yan. Tapusin na yan, ha? At nang sa ganun ni gumanda naman ang imahe ng Pilipinas, hindi tatawaging the country of the thieves. Kakalungkot. Nakakalungkot naman yan, Lakay. At saka mukhang hindi pa talaga matatapos ito, Lakay, kasi yung sumbong sa Pangulo na natatanggap ay nasa 19,000 na sa ngayon. Ilan? 19,000, Lakay. 19,000. Naku, Diyos ko. Paano lulutasin yan? Paano re-resolbahin yan? Anyway, Miss Lenta, maraming salamat. Thank God it's a Friday, TGIF. Good morning and happy weekend, Lakay. Ito si Lenta Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So I'd like to know where you got the notion. Maraming salamat, Lenta Narciso mula sa Malacanang. Abay, sino ba ang magaling sa nabarista dyan sa TESDA ngayon, ha? Abay, kailangan yung mga pupunta dyan, si Presidente. Ayan. Timplan nyo ng latte, Americano. Ay, Americano. May iba-ibang klase ng kape, Kuyang Jong Francisco ng Coffee Drop. Ha? Ayan, bukod sa Jim's Coffee, ayan, ang dami-dami ng timpla ng kape ngayon, ha? Kaya lang, kakaiba ang mga kape ngayon, mga kaibigan, mga kuyang, mga ate, mga lolo, mga lola. Abay, saan ka man nakita ng kape? Ayan, may yelo. Malamig. Iba na talaga. Babalikan natin lang pang mga reports. Standby, Raymond Dadpaas. Abay, mainit si Senator Raffy Tulfo kay PPA General Manager Jay Santiago. Ha? Abay, sa bagay itong si GM Jay Santiago. Ayan, magkano daw yung camera na body cam. Ayan. 800 million ba? Ayan. 800,000. Ayan. Basta kayong medyo flashy din kasi itong si GM Jay Santiago, ha? Malamang kung ginagaya ang mga diskaya. So itong sa dami rin ng sasakyan itong si GM Jay Santiago. Abay, mga sports cars, mga Range Rover, mga ganyan. Hindi magkasya dun sa parking saka dun sa kalsada dun sa harapan ng bahay. Ayan. Binili yung lote sa kabilang katabi ng bahay. Abay, nagpagawa ng garahe. Ayan. Yung garahe parang showroom ng Toyota Alabang. Di salamin, parang showcase ng Toyota Kuyang Alex Flores, ha? Parang Franklin Lim. Ayan, parang showcase ng Toyota Quezon Abad tsaka Toyota Valenzuela. Pero sabi ni GM Santiago sa 2x2 kanina, mali daw ang arithmetic. Ayan. Mali daw ang arithmetic ni Senator Raffy Tulfo. Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Ay, Apo Kabsat. Justice Sam Gairlan. At Apo Dado Peralta. Ayan, former CJ. Kumusta ka, Apo? Ha? Ayan, mapangkadita DOJ. Oras, Mr. Edwin Ernie. Ganap ng alas 8:35. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. It's that time of year when good friends are dear, and you wish you could give more than just presents from a store. Why don't you give love on Christmas Day? Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ngayong 76 days na lang. Wow, 76 days yes, na lang. Lakay. Ang Merry bilis ng Christmas panahon. na.
At Merry Christmas. We're so, Oh, yeah. Green colorful and today. yellow, ha? Lasal ka, FEU ako ngayon. Ikaw ay green at ako ay yellow and green. Green Eagles. Ayan. Ay, walang green. Wala Green bang- Archers. Green Archers. Ayan. At ikaw naman ay tama raw. FEU tama raw ang color ko. Pero ako ay lakay. Falcon ako. Falcon ka ba? Ako pirate. Pirate ka. O nga pala, Lyceum ka nga pala, Ayan, lakay. Pero At, magkapit bahay lang tayo. ayan. Tambay ka ba ng Ng Intramuros? Oo naman. Tsaka SM Manila. Lakay nung time mo wala pang SM Manila. Pinakatanda mo naman ako. Meron ng SM noon. Meron na ba? Kaya lang nasa Carriedo pa. Carriedo kaya po, ayan. Malayo pa pala. At UE Warrior din ako. Ayan. Ayaw nga pala, nag-aral ka ng Nag-UE rin, law sa ayan, UE. Pero bago ang magandang pa-Christmas na report ni Giselle, abay, may nag-text sa akin, huwag ko daw kakalimutan. Sabi ni Corporal June Blasurca ng Firearms and Explosives Office. Ayan. Ang Dahil ngayong 10 o'clock ng umaga, Sister L, ay manunumpa na ngayon, ha? Ang bagong LTO chief. Oo, si Amba, ayan, si Marcos, ayan. Bagong LTO ayan, chief. Si Amba Marcos Lacanilaw. At ang dating LTO chief Lakay ay tinalaga naman bilang mamumuno sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Si Vigor Mendoza. Ayan. At ba't tinanggal yung LTFRB chairman, si Mampilo? Ayan. Mayroon siyang bagong position si Pilo Guadis sa ano yata siya, Lakay? Office OTS. of the Transportation Cooperative. Okay. OTC. OTC. Parang, OTC, tama, Lakay. tama, Nalilito OTC, ako. iba yung OTS. Iba pala yung OTC. OTS. Security nga pala yung OTS. Parang from LTFRB to Office of the Transportation Cooperative. Di ba demotion yan? Parang balasahan, Lakay, no? Ganun ba yan? Anyway, congrats sa Amba. Ayan. Bagong LTO Chief Marcos Lacanilaw. Ayan. At Vigor Mendoza, ang bagong LTFRB Chairman. Ayan. Si Amba Marcos Lacanilaw, ha? Para lalong maging efficient ang pamamalakad sa LTO. Ayan, magpa-briefing ko yan ng konti. Ayan, kapihan nyo si dating LTO Chief, Colonel Attorney Mariano Santiago. Ayan. Yung mga bright boys ni Marcos nung araw. Ayan, Roy Logoles, si Mr. Mercury Man. Ayan. Ng post office, postmaster general ng araw, ha? Abay, di ba noon, yung mga sulat, mga koryo, inaabot yata ng isang buwan bago makarating. Snail mail, Ay, nung panahon ng delayed Roy Logoles, isang araw, Sister L, ayan, maidi-deliver ang Christmas card mo noong araw, mga ganyan, mga sulat. Ano bang term nila doon, Lakay, sa ganun? Oplan Mercury. Ayan. Oplan Mercury. Parang Mercury drug lang, Mabilisan, Lakay. Quick mail. Ayan, yes. Pero eto Express. Eto na ang report mo, Lakay Giselle. Aba, magandang pang-weekend ito, ha? Pang next week, ha? Dahil ang presyo ng petroleum products sa Sister L sa susunod na linggo. Ayan, abay, rollback. Rollback para magano ang tanong.
Giselle, yan bang rollback matutuwa ba ang mga motorista o mapapamura? Kasi lakay, mas mataas pagka pinagbangga mo yung itinaas kumpara sa ibinaba. At saka sabihin mo lang sinong nasa Department of Energy ngayon? Si Sharon Garin. Secretary Sharon Garin. Sharon Garin. Hipag to ni Congresswoman Janet Garin. Ayan. Sana kung 10 centavos, 5 centavos lang ang rollback, pwede ba nyo na i-announce? Ayan. Mumurahin lang sila ng motorista. Ayan. Sa totoo lang, Sister El, nag-rollback pa kayo, in-announce nyo pa, walang hiya kayo. Yung ganyang, di ba lakay? Tapos sobrang liit lang. Ayan, pagkatapos kung mag-increase piso, 2 piso. Doble, triple. So parang tayo ay ginigisa sa sarili nating mantika. Parang ginigisa, parang iniinsulto. Iniinsulto, hindi parang. Tingnan mo na baka makalimutan, tinatawag nga pala natin yung sino ba na mamahala ng bossing Don Ramon San Miguel Ang. Bossing. Sino ba ang namamahala sa ngayon? Sa yung second floor ng Islex? Ayan. Bakit second floor? Expressway? Skyway. Skyway. Bakit? Ang pangit na nung kalsada dyan. Ayan. Ang mahal-mahal ng bayad. Tapos traffic pa. Ayan. Tapos hindi na maayos. Hindi na katulad nung araw. Ayan. Smooth. Buti pa nung panahon ni Loverboy. Ayan. Manong Secretary Manny Bunuan. Sabi siguro ni Secretary Manny Bunuan, ang ganda-ganda ng boy ko sa San Miguel Corporation noong araw. Dinala ba ako sa DPWH? Sana pala hindi ko na lang tinanggap. Di ba? Nakapag-pasimento naman ng buong barangay. Wag mo titigan. Hindi naman ako nanlaki na nga yung mata ko sa'yo sasabihin ko dapat. Alam mo, Tisay. Ayan. Ang namamahala yata ngayon ng Skyway tama ba si Chupaeng? Ayan. Yung Chupaeng? Chupaeng Yabut. Ayan. Rafael kasi. Yata ang nirekomenda ni Secretary Manebo na pumalit sa kanya, ha? Abay, bossing RSA, kalampag yung mga nagmamanis yan sa Skyway, ha? Parang parking lot na mahaba. Ayan, Pagkatapos hindi na smooth ang Skyway. Yes, hindi na talaga lakay. Kasi nakakailang daan ako dyan pagpupunta ko. Hi, Boss Cesar Lee, pag pumupunta ako ng Toyota Alabang lakay. Tapos pagka may pagpapasyal ka parang mas gusto ko na lang sa baba. Ayoko na sa second floor. Hindi lakay, may time na mas traffic sa taas kumpara dun sa baba. Kasi yung mindset natin, lahat akyat ako para mabilis. Ang tendency, nagbaba, dun sila naman nabubulunan. Ayan, pagkatapos lalo pagka rush hour, grabe ha, talagang. O kaya nalilate sila kayo. Actually, hindi ko na pinapansin yan namanhid na ako Namanhid ka na. May nagpaalala lang sa akin si Kuyang Robin ko sabi niya, sabi ni Kuyang Robin, Kuyang, pakipunan mo itong Skyway. Ayan, abay talagang parang parking lot na. Ayan, totoo yan mga kaibigan, ha? Anyway, good morning sa mga nasa traffic sa Skyway. Ayan, pero kanina medyo maluwag, pero kagabi grabe ang traffic, ha? Giselle Ricafort, magkano ba ang rollback, darling? Ayan, 5 centavos, 10 centavos. Pagka centavos daw, wag na lang i-report. Pagka 10 centavos, 5 centavos, pwede ba wag ka na mag-report? Biglang ibinaba. Ganun ba? Miss Giselle, please come in. Giselle. Lakay, Sister El, matapos nga yung mga serye ng taas presyo, namumuro naman yung katiting na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posible ang humigit kumulang 17 sentimo na bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Ano ka mo? 17 sentimo? Pwede ba sayang ang boses mo, wag mo na i-report dyan. Mga ganyang balita
Biyernes ngayon, nakaka-high blood tuloy. Dapat chill-chill lang tayo eh. Pero 17 centavos, saan to, Giselle? Sa gasolina ito lang ay Sister L. Habang humigit kumulang 54 na sentimo naman lakay yung tapyas presyo sa kada litro ng diesel, habang 47 sentimo sa kada litro ng kerosene. Sinabi ni Romero na itutulak ito na pangamba sa mas mataas na pandaigdigang supply kaysa raw sa paglago ng demand. Dahilan din daw ang pagtaas ng inventaryo ng Amerika, kasunduan ng Israel at ng Hamas sa unang yugto ng planong wakasan ng digmaan at ang banta ng US government shutdown. Maaari pang magbago itong oil price adjustment depende sa uling araw ng kalakalan sa pandaigdigang merkado ngayong araw ng Biyernes. Ito si Giselle Ricafort para sa Diesel H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Giselle. Pwede ba birthday boy? Ayan, bossing Ed Chua. Ayan, ng Pilipinas Shell. Actually, retired na ito, dating head ng Pilipinas Shell. Bossing Ed, ayan, baka pwedeng i-advise na si Madam Lorelai Q, ayan, Kiambao, ang President CEO ng Shell, bossing Manny Castañeda, ayan, Sarsi, ayan, Serge, baka pwede mag-usap-usap ng mga big boss na mga ng Shell, Caltex, ayan, Mr. Felix. Big Three. At bossing RSA, ayan, ng Petron. Pwede po ba pagkaganyang rollback na 10 centavos, 15 centavos, huwag na kayong mag-announce. Nakaka-high blood lalo, ayan, nakaka-stress, ayan, idagdag mo dun sa resulta ng survey ng SWS, Sister L. Ang cost daw ng stress ng mga Pinoy ay kawalan ng pera. Abay, totoo yan. Hindi lang stress, ma-high blood ka pa dyan. Ayan, kasi lakay, hindi lang kawalan ng pera, trabaho. Yung problema sa trabaho at maliit na sahod. Lakay. Ayan, yung iba may sahod na, may sweldo pa. Number 1, pera. Number 2, health, kalusugan. Number 3, trabaho. Diba? Paano yung mga walang trabaho yun niya? Nga, lakay. Damdamin Bayan. Pero anong latest kay Raymond? Nasa iyo Ang ba? latest kay Raymond ay nasa iyo, lakay. Alamin natin ang latest sa Senado. Mukhang tahimik lakay yung ilang mga senador, lalo na yung mayroon na bang statement na inilabas? Si Senator Jinggoy pa lang nalaman ko yung tungkol sa ILBO lakay ILBO. Tatlo. Hindi, yung nagbigay ng reaksyon. Ganun ba? Kasi sabi ni Senator Jinggoy, may whole departure order nga ako Anong ILBO? Baliwala yan. Ako, HDO. So parang baliwala din talaga yung ILBO sa kanya lakay. Pero iba ito pala. Iba, pero same pa rin. Hindi na natapos ang issue lakay dahil yung mga infrastructure project ng DPWH babawasan at ibigay na daw mismo sa mga ahensya na nangangailangan. Ayon yan kay Senator Win Gatchelian. Ang detalye balita mo, RH28, Raymond Adpaas. Kay Raymond. Elaine at Mayor Masusi ng pinag-aaralan sa Senado na bawasan ang mga infrastructure projects na ang DPWH ang gumagawa. Resulta ito ng mga nabulgar na anomalya sa kanilang mga proyekto gaya ng mga flood control projects. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Finance Committee, kabilang sa mga pinag-aralang tanggalin sa DPWH ay ang construction ng mga farm-to-market roads, eskwelahan, ospital at health centers at kampo ng militar. Paliwanag ni Gatchalian, mas mabuting ilipat na ito sa Department of Agriculture, Department of Education, Department of Health at Department of National Defense. Mismong makalihim ng mga nasabing ahensya ang direktang mananagot kung may pumalpak na kanilang proyekto. Kabilang naman sa pangamba ng ahensyang ito gaya ni Secretary Kiko Laurel ng DA ay ang kanilang kakayahan na magpatupad ng malakiang infrastructure project gaya ng farm-to-market roads. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. Yung mga hindi namang in line with their core mandate. For example, FMR, ibibigay nilang sa DA. Yung TCAS, yung mga sa kampo yun, ibibigay nilang sa DND. Yung school projects, school building projects, nasa DepEd na. So,
pati yung HFEP, kung matatandaan nyo, di ba, na-discuss sa Department of Health, marami rin silang complaint na hindi tapos na health center, hindi tapos na hospital. Bibigay na rin sa DOH. Bibigay na rin sa DOH yun. So yun yung mga tinitignan naming possibilities para ma-avoid natin yung repeat of what happened in past. Bahagi na naging pahayag ni Senador Raymond Sherwin Gatchalian, Mayor. Ayan na, di ba, pinabubuwag na niya yung DPWH. Kung bubuwagin ang DPWH, anong papalitan ng pangalan? Anong pangalan na ipapalit? May ang pagkakabanggit naman ni Senador Sherwin Gatchalian kahapon ay kumbaga parang extreme na solution yung kanyang naisip, pero para bang kumbaga DPWH pa rin, pero yung mga taong nandiyan sa loob, dahil sila na yung involved sa iba't ibang mga katiwalian, sila yung papalitan na Mayor. Ganun ba yun? Sa bagay, hindi lang DPWH pati DOH, ayan, pati mga agencies, DOTR, ayan. Ayun, yun, di pa nababanggit yun. At saka yung kahapon, yung irrigation, national irrigation. Ayun, nabanggit mo yung NIA. O nga pala, malaking din bang dyan? Yung mga irrigation projects. Ang DAR nga daw, meron din pala sila lakay yung sa agrarian. Mayroon silang mga farm to market road din yata. May pondo rin. Apo Kondring, Apo Kondring Estrella, pagka daw maayos yung pondo ng DAR, aba, lahat ng pilapil sa Pangasinan, pwede natin pasimento. Hindi ba yung bibigay? Hindi, kung tutuusin mo, Mayor, kaya ng national irrigation, kung totoong mapunta lahat sa irrigation yung mga project, baka lahat ng mga unirrigated doon sa Ilocos, aapaw na ang tubig. Ay, sinabi mo. Sobrang laki ng proyekto. Kaya lang, ang report sa akin, nang uwi ko nitong huli, Mayor, napakayayabang kasi nila pag sila ang pumunta sa mga project site itong mga ito. Hindi nakikinig doon sa mga taga roon na nakakaintindi sa takbo ng tubig sa kanilang mga lugar, Mayor. Kaya lang doon sa amin, wala na sa amin sa Ilocos, Raymond, tuyo na ang mga ilog namin, nakalbo na ang mga gubat namin. Kaya panahon pa ni GMA, yung si Agriculture Secretary Archap, pinangako sa akin na gagawa daw siya ng irrigasyon doon sa amin sa Ilocos. Meron na ba? Ilang administrasyon na lumipas. Wala pa rin. Wala pa rin kasi tuyot na talaga yung mga karayan namin, wala ilog source. namin. Ay, nako. Wala na talaga. Kakalungkot. Kaya umaasa na lang kami sa ulan. Pagka hindi umulan, Sister El, ala na, di na kayo mapagtanim ng palay. Ayun, pero may mga area pa rin dyan, gaya dun sa amin, Mayor, na nasa bundok. May tubig pa naman, awa ng Diyos. Kaya lang, yun nga yung issue ng ang gusto ng mga engineers ng NIA, sila ang nasusunod sa halip na makinig doon sa mga matatanda na doon sa lugar na nakakaintindi ng agos ng tubig tuwing tagulan at tuwing panahon ng summer. Alam mo yung mga high-techs daw sila ngayon. Pero dapat yun ang pagtatalo ngayon. Dapat kinukonsulta rin yung mga farmers. Ayan, Ayan, so isa to sa hindi ko pa kasi narinig na sumalang, pero hindi ko alam kung ngayong araw dahil nandito ako sa parking area ng Senado, nagdadatingan yung mga iba't ibang ang sasalang na magpapatuloy ngayon ay yung DA. Attached agencies, baka ngayon may sasalang yung National Irrigation Administration na pinamumunuan ngayon ni Engineer Eddie Guillen. Baka mapag-usapan din ito kung kumusta yung dahil nung last year ang nanggagalaiti dito si Senador Raffy Tulfo. Napakarami niyang mga ipinakitang mga proyekto sa irigasyon na may proyekto pero wala namang natatapos kahit na laki na ng ginagastos ng gobyerno. Alam ba kami mga ghost irrigation projects din, Raymond? Ang pagkakabanggit previously, hindi naman ghost, Mayor. Pero hindi siya yung, hindi ko alam kung tama ba yung term na gamitin na substandard. Kumbaga ang naka-project kasi ay dam
Di ba, ibig sabihin, pag dam, Mayor, malakihang... Ay, oo. Ipunan ng tubig. Oo. Ang nangyayari, kumbaga parang yung imbis na dam, para bang yung mga ordinaryong ordinaryong irigasyon ang nailalagay sa halip na yung talagang pagkakabanggit na dam. Pero ang dami lang mga technical explanations kasi kung minsan yun ang pinagtalunan nung nakaraang taon. Hindi ko alam ngayon kung ngayong taon ay ganun pa rin ang sitwasyon. Kung maliit na dam lang na ganyan, irigasyon, walang bayad dyan. Sa amin sa Barangay Pagdilo, Pinili, Ilocos Norte, magtatawag lang si Kapitan Biyong Coloma, o bayanihan tayo, ayan. Maghukay. Mga farmers mismo, mga mga tao naghukay doon, gumagawa ng maliit na dam para sa irigasyon. Alam budget yan, walang yan. Ginagawa yan sa probinsya Lakay. Nawala na yata yung mga ganung bayanihan na ginagawa, Raymond, Yun na nga, halos naman lahat tayo naka-experience ng ganyan, ng mga, hanggang ngayon naman, meron pa yung bayanihan. Kaya lang, siyempre, nanghihinayang kasi yung mga mismong farmers, Mayor, na sila yung nagbabayanihan, pero kung may project, kaya hindi nila nararamdaman. Lalong-lalo na kung nalalaman nila, gaya nung nagpunta sa amin, 20 million pesos, hindi naramdaman ng mga mismong mga farmers. Mas napapakinabangan pa nila yung produkto ng kanilang bayanihan. Ayan. Okay, kumusta yung mga border sa Senado, Raymond? Di ba sila pinapaarawan? Ayan. Di ba sila pinagjajaging sa paligid ng MOA? Walking, wala bang walking? Kawa naman sila, bakit di na sila napapaarawan dyan? Andito pa sila, subali anim yung na-contempt. So, 6 pa rin sila dahil kahit na nag-file ng case si attorney, yung abogado ng mga Diskaya, ay hindi pa rin naman ipinag-utos ng korte na makalabas itong si Curly Diskaya. So kasama pa rin sila, buo pa rin silang 6 dito, Mayor. O nga pala, anong sabi ni Attorney Cornelio Samaniego III? Nadala ba sa Pasay City RTC kay Judge Bughaw itong si Curly Diskaya? So walang desisyon, hindi pa rin siya napalayag sa kabila ng petition ng writ of habeas corpus. Nadala kahapon at ang desisyon ng korte ay dito pa rin sa Senado manatili si Curly Diskaya. At I understand doon sa nakuha nating info, parang may kasunod pang hearing yata sa, kung hindi ako nagkakamali, araw ng Martes, Mayor. Masusundan pa yung hearing. Ayan, sabi ng isang kaibigan natin, si Mr. MG, sabi niya, yun daw mga Rolls Royce, mga luxury cars na mga Diskaya, Commissioner Ariel Nepomuceno, baka pwedeng ibalik na dun sa parking lot ng mga Diskaya. Kasi nasasayang, naaarawan, nauulanan. Sabi niya, naku, ang gagara ng mga sakyan, magde-depreciate yan. Ayan, pagka isinubasta. Yun na nga siguro. Maghanap sila ng warehouse na pwede nilang magdalhan, Mayor. Sayang naman. Oo nga, Pati yung mga sinurrender doon sa ICI, di ba nakita ni Secretary Dizon kahapon yung mga galing sa kila Bryce Hernandez. Nandun din lang, naaarawan. Naka-display dyan sa opisina ng ICI. Ayan. Kaya may suggestion nga kay Commissioner Ariel Nepomuceno, Glenn Agudo, pre, Ayan, Kuyang Kabagis, Bienvenido Rubio, Jet na Maronilla, baka yung mga luxury cars dyan na nandyan sa inyo, kesa naarawan, nauulanan, nagbo-volunteer na ako, dali nyo rito sa Star City. Ayan, malawak ang parking namin dito. Itabi ko dun sa aking Rolls Royce dyan. Rolls Royce ang boss namin, tsaka limousine. Ayan, dito sa loob, safe na safe yan, di mauulanan yan. Safe na safe dito yan. Ayan, may gwardiya pa yan 24/7. Ayan. Pwede ang pagkakita, may buy-buy picture doon. Tourist attraction. Hindi Lakay, for free yun. Wala ba tayong photo booth doon na wala. Libre yun, Lakay. Kahit sino pwede mag-picture. Ayan, nagbo-volunteer na ako. Ayan, sabi ni Ruela Ice, si Iceman. Si Iceman, ayan, na may birthday ngayon. Ayan, napiliado ni Iceman Benitez. Ayan, si Iceman Ruela Benitez, happy birthday pare ko. Pagkasabi, ayan, kung walang mapaglagyan, Commissioner Nep, ayan, Nepomuceno,
Dali mo rito, sir, sa Star City. Ayan. Sayang. Ayan. Maluwag. Oh, Luwag, oh. Maraming parking slot dito. Baka kalawangin yan. Mag-fade yung pintura. Ayan. Sayang naman yung payong. Ayun, hindi magagamit. Oo nga pala. Bossing Willie T10, belated happy birthday. Teka, birthday pala ngayon, 10-10. Ayan. Si Willie T10, pare ko, ilan ba ang payo ng Rolls Royce? Ayan, bawat pintuan ba may payong yun? Isa lang Raymond? yata yun, Lakay. Isa lang ba? Dapat bawat pinto, apat. Parang isa lang yata. Sa driver side din yung nakita ko eh. Kasi yung driver, ang bababa, papayungan yung amo, yung boss. Ganun yun eh. Pinakita ni Diskaya, parang hindi sa driver side yun, Lakay. Parang sa driver side yata yun eh. Sana papanood natin sa mga movies. Sa mga movie. Driver, ayan, baba, bubuksan yung pinto, ayan, lalabas yung payong, papayungan yung amo, yung boss. Meron naman payong sa Mercury 7-Eleven. Ano na? Dalawa daw, sabi niya. So yung isa doon sa may pasahero sa gilid. Ayun, Okay, nga Rod, Raymond. Ayan. So mula dito sa Senado na ngayon ay kahit araw ng Biyernes ay merong session or actually merong committee hearings at dahil nga last day ngayon actually ng session day ng Senado bago sila magkaroon ng isang buwan bakasyon para sa undas, babalik sila sa November 10. Pero in between, ang sabi ni Senate President Tito Soto, magsasagawa pa rin sila ng mga pagdinig sa iba't ibang mga komite. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Raymond Advance mula sa Senado. Bumabawi ang mga senador. Ayan. Kumusta kayo, Senator Ping? Ayan, magaling na ba? Ayan, na-stress yata. Nagkasakit yata ang Senator Ping. Lakay. Sa daming problema at kontrobersya sa Blue Ribbon Committee. Ikaw ba naman? Ang daming ang hirap pag-focus kapag ganoon, Lakay. Tapos maninimbang ka sa mga kasama mo. Pagkatapos didebatehin ka pa ng makulit na abogadong Marcoleta. Pagkatapos ano ka talaga, ataking ka taga-migraine doon. Kaya bilhin tayo dito kay Marco Ayan, iba to ayan, ibang nila lang ito. Daming Bayan. Ay, Senator Marcoleta, binabati ka ni Jen. Ayan. Babalikan natin lang si Edniel muna. Ano bang report ni Edniel? Nandyan sa'yo, Lakay. Wala sa akin. Nandyan daw sa'yo, sabi ni Don Lakay. Hoy, Don Pobre, asan yung report ni Edniel? Tinago mo raw eh. Ito pala. Yung mga rally-rally tuwing Biyernes, Ayan, di ba paalala, Edniel, every Friday, magsusot daw ng kulay puti na damit. Ayan, Friday protest. Ayan, magdala ng puting panyo. Ayan, puting payong. At pagdating sa EDSA rin, balik ta rin. Parang wala naman sinabing gano'n. Wala naman gano'n. Sa El Shaddai pala yun. Ikaw talaga. Sabi siguro, may gano'n ba? Hindi kami aware. Good morning sa mga taga El Shaddai. Ayan, kumusta si Brother Mike Velarde? Ayan, mukhang medyo may edad na nagkakasakit na yata ang Brother Mike Velarde. Ipag-pray over natin. Daming Ito na ang report mula kay Edniel. Ang Philippine National Police walang nakikitang banta dito nga sa serye ng gustong isagawa ng ating mga kababayan na Friday protest. Ang detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Walang nakikitang seryosong banta sa national security, Lakay at Sister L. Itong Philippine National Police sa kabila ng makasadong Friday protest simula ngayong araw, October 10, hanggang sa Bonifacio Day, November 30. Sa kabila nito, nakalerto pa rin ang PNP para hindi maulit itong riot na naganap sa lungsod ng Maynila noong 21 ng Setyembre. Inatasan ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga ground commander na makipag-ugnayan sa mga organizer ng mapayapang rally na ito mula ngayong Biyernes. Pangungunahan niya ng trillion peso march movement na kasadong magsagawa ng kung tawagin nila ay White Ribbon Fridays sa EDSA Shrine. Simula mamayang 6:00 ng gabi, magkakaroon dito ng misa, candlelighting at noise barrage.
para sa hanggang sa sumapit ang Bonifacio Day. Inikutan natin ngayong umaga itong EDSA Shrine. Nakatao dito, of course, itong NCRPO. More or less 100 personnel habang may naka-standby din na 300 tauhan sakaling kailanganin kapag nagkaroon ng malaking paggalaw. Pero normal pa naman, o nanatiling normal itong sitwasyon sa loob at labas ng kapilya. At inaasahang magsisimula itong White Fridays na ito, o White Ribbon Fridays, mula mamayang alas 6 ng gabi. Ito si Edniel. Yes, Lakay. Ayan, sino ba ang leader nitong rally na ito, ha? Lakay, sila yung same organizer ng Trillion Peso March noong September 21. Sila yung nagsagawa ng programa noong sa Quirino Grandstand doong Martial Anniversary at nagmarcha papunta ng EDSA. Pero hindi sila yung grupo ng kabataan, Lakay, na nag-riot. Iba naman yun. Yan yung pinasasabihan naman ng CIDG. At sa ngayon, ongoing pa investigasyon kung sino talaga yung nagpasimuro ng gulo. Pero itong White Ribbon Fridays, ano ito, Lakay, halo ito. Yung Trillion Peso March Movement. Kasama dyan si Kiko D na nating na-interview rin, o Aquino D. At grupong Akbayan, Lakay. Na Aquino D, anak ito ni, yung kapatid ni dating Pangulong Noynoy? Lakay, yung Aquino family member din at saka grupong Akbayan, Lakay. Yan yung sila yung nagsasagawa ng Trillion Peso March at mamaya nga ay simula ng White Ribbon Fridays. Bakit White Ribbon? Ba't hindi na Yellow Ribbon? Ay hindi lang natin batid, Lakay, pero kung maalala mo sa mga nagdaang interview ng organizer, sinasabi nga ayaw na nilang babahiran ng same political nature yung parehong mga protesta. Ito'y panawagan, Lakay, kontra korupsyon at kasama rin kasi dito, Lakay, yung members of the clergy dahil nga dito isasagawayan sa EDSA Shrine at iba't ibang mga Catholic churches o kapilya rin sa iba't ibang lugar gaya sa Iloilo, Cebu at sa iba pang lugar. Okay nga, Rod, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Chisel. Alam mo ba kung bakit ayaw na Yellow Ribbon? Bakit? Pakinggan mo na si Perry Como. Got to know what is and isn't mine. If you received my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me. Kaya ayaw na ng tie a Yellow Ribbon, Noble Greg Kayamyam. Ayan. Sister L. Ayan. Abay, Director Romy Magsalos. Ha? Ayan. Kuya Aman Tosino at Mr. Michael is my guy. Nabahiran kasi yung tie a Yellow Ribbon eh. Ayan. Nung panahon ng mga Aquino, ayan, karoon din ng corruption, ayan. At ang sabi dyan mga namunin Kamag-anak Incorporated. Kaya parang di ba, Lakay, kapag sinabi, oy, dilawan yan, mayroong konting diskriminasyon. May connotation na hindi maganda. Tapos dinidiscriminate na ayoko dyan kasi dilawan yan. May ganun di ba yung iba? Ayan, yung kamag-anak, yun na naging controversy noong araw sa mga dilawan. Ang mga namunini daw ay yung Kamag-anak Incorporated. Ay siguro white na, ayan, para wag na maalala. Puti na lang. Ayan, para neutral. Oo, yung white talaga, Lakay, usually, di ba, parang neutral color, ginagamit ng lahat. Ayan, gusto na, para mas maganda. Kulay hangin na lang. Colorless, hindi nakikita. Invisible. Standby manang Milky Rigunan, standby Val Gonzales. Aba, inabangan si Mr. Ombudsman Boying Rimulya sa kanyang first day sa kanyang bagong opisina. Aba, yung bang opisina ni dating Ombudsman Sam Martires, yan ba ang gagamitin ni Sec Boying? Ayan.
nga pala, yung bang opisina ni Justice Sam Martires, Romy, ha? Ayan, Romy Gonzales. Inuwi ba ni Justice yung pati lamesa mga upuan? Grabe. mga aircon. Grabe naman yung luck. Inuwi pati lamesa, upuan. Pagdating doon ni ng bagong ombudsman, ha, ano to? Parang naglipat ka lang sa bahay o kaya condo lakay na hindi fully furnished. Sure, Justice naman, tarantado ka lakay, naloko mo ako. Ano ako? Walang gamit sa bahay? Kasi meron kayang ganyan. Ano ba, balita natin yan ha? Pati mga lamesa, pati lababo nga Yan. Seryoso? Kinalas? Oo, kinalas. Ayan. Parang sariling pera niya ba yung ginamit? kaya nga, isa rin na pera pinang-renovate sa opisina niya. Kaya lahat kinuha. Okay. Kung sariling pera niya siguro lakay. Paniwala ka naman doon. Hindi naman ako maniniwala kasi government sa gobyerno office. yan, di ba? Sino bang masyado naman siyang Ayan sino na. ba yan? Mamaya maalala ko yan. Kaya sa parang ito mga kuyang na ang dami ang talamak ang korupsyon, ha? To the point na tatawagan ng Pilipinas na the country of thieves. Ang kakalungkot, ha? Abay, ngayong panahon ng tag-ulan, although na palabas na po yung bagyong Kedan, ayan, umuulan pa rin ng basa. Ayan, uulan, aaraw. Kaya tuloy ang dami nagkakasakit, mga kuya, mga ate. Kaya dapat na maging malusog at aktibo tayo mga lolo, mga lola. Ha? Kaya ako po ay todo alaga sa katawan. Kung ano ang plan ng doktor, abay, sunod lang po tayo. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, world class. Gamot sa high sugar, world class pa rin yan. At gamot sa high cholesterol, world class pa rin siyempre, ha? Pero presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies. Tulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class mga kuyang mga ateng, ha? Ang kalidad sa abot kayang halaga. Sabi ko sa inyo presyong ano po ito presyong Ilocano, ha? Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class, piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Hindi pala dapat. If symptoms persist, consult your doctor. Ayan. Daming. Ay, lakay, batiin mo muna ng happy birthday. Sino? Eto, batiin natin ang anak ng Supremo dahil nagpakain siya today. Sino si may birthday? Syempre, nag-isang Florante Rosales. So, happy birthday, Sir Flor. Maraming salamat sa pa-foods. Ayan. Siya ang nagpakain sa atin ngayong umaga, lakay. Sabi ko, sana ay tumanda pa siya lalo. Sabi niya, visit ka. Hindi, ibig sabihin, bumaba ang buhay. Oo nga, inano ko lang naman nilaro ko lang naman. Sabi ko, sana mas matalo niya ang record ni JPE. Ayan. Ay, Manong Jenny, naimbang bigat. Ayan, gusto ko, happy ka. Ayan. Ayun, salamat Attorney Reds. Ayan, yung sinimot ang laman ng opisina. Ayan. Sino daw? Sa Manila yon, sa Manila City Hall. Oo. Yung lately lang yun Sila kuna. yung may vault sa loob na nakita pa sila doon. Yun. Lahat sinimot ang laman ng opisina. Akala ko from the past na talagang tinutukoy mo di ba? Past na rin yun. Lately lang yun Fresh pa yun, lakay. Huwag niyo gawin yung mga ganun, ha? Nakakahiya, ha? Linis. Lakay, ayaw mo nun. Sobrang linis. Pati aircon, no? Mga ganyan kaya. Hindi lang yan, hindi lang nababalita. Yung mga, pati sa mga presinto na ng pulis, mga ganyan. Mayroon din? Pagka nag-iba na ay binili ko to. Ayan,
Bigay to ni kumpare. Ayan. Pati aircon inuwi. Grabe naman yun, Ay Lakay. talaga. O sinabi mo. Ayan. Konting delikadesa naman. Ano, ha? O tika muna. Batiin din natin ng happy birthday. Of course, ang ating general manager sa Star City, Sister L. Yes. Si Mr. Ice. Ice Ruela Benitez. Ayan. Happy birthday, Ice. Ayan. Binabati ka ni Freddy. Ayan. Hanap ka ni boss. Hanap ni boss eh. Ayan, hanap ka ni boss. Ayan, good morning boss. Ayan. At binabati ni Tiray Ribas. Aba, hi Tiray, good morning. At happy birthday din kay Kuyang Captain Rex Baldubieso ng Montalban Lads. Kay Kuyang Edmar Isip. Uy, eto nga pala ha. Nakikinig sa atin sa Pangasinan. Ayan. Sino yung Lakay? Antutan. Ayan. Sino yan? Ayan. Sino yan? Si Kuya Nestor Hines ng Pangasinan. Aba, binabati ni Kuyang Bogs Hines ng Katimugan at Aguinaldo Lands number 31. Happy birthday din kay Jose Amades Amador Andrada. Ba, binabati ni Papsi Ador at Mami Lourdes. At siyempre batiin din natin si Mr. Si Mista. Ayan. Sino yan? Sino Mista? Willie Ona ng Sandigan 82. Ayan. Ano niya kasi dating Secretary Ona ng DOH. At happy birthday din kay Jerry Boy. Jerry Epak ng James Coffee. Happy birthday din kay Kuyang Nonong Barcarse. At ganun din, asan na marami pang pagbati Sino pa yan, rito. Lakay? Ito, habang hinahanap mo, Lakay, batiin natin ng happy birthday. Pinapabati ni Romy Gonzales, Lakay, si Baguio City Congressman Mauricio Domogan. Ayan, happy birthday po kay Congressman Domogan. Birthday ni Congressman ba si Domogan? Oo, yata, Lakay, kasi pinapabati ni Romy Gonzales. Ayan. At si Boying, ayan, sige, andyan na ba si Val? Andyan na ba si Val? Andyan na ba si Boying? Sec Boying, si Ombudsman, ayan. Pero batiin din natin si Kuyang Florencio Flor Sullivan, ayan, agparte ka rin si Calding, ayan, sabi ni Noble Doming de Asis ng Cagayan. Okay, si Val Gonzales muna, andyan na si Ombudsman, ha? Ayan, okay. Aris number 5, Val Gonzales, andyan na ba ang bagong Ombudsman? Ang tirador ng mga Duterte. Val Gonzales, please come in. Val. Mayor at Sister L, bago pa mag-alas 7 ng umaga kanina ay puno na ang parking dito sa tanggapan ng Office of the Ombudsman. Ito'y dahil sa dami ng mga sasakyan ng iba't ibang mga media entities na nag-aabang sa unang araw ng pagpasok sa trabaho ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya bilang bagong ombudsman. Bukod dun sa mga welcome banner sa loob, ay mayroon din sa sampulit ng ombudsman dito sa kahabaan ng Miriam Defensor Santiago Avenue na dating Agham Road. Sa labi ng ombudsman, Sister El at Mayor, ay puno na ng mga kagawad ng media na nag-aabang kay Ombudsman Rimulya. Sa abisong inilabas ng Media Affairs Office ng Ombudsman, sinabi nitong si Jerry Benedict Rosete na mag-iikot muna at makikipag-meeting si Ombudsman Rimulya sa mga division head ng Ombudsman. By 10 a.m. ay saka ito haharap sa mga miyembro ng media para sa isang press conference. Saktong alas 9 ngayong umaga, Mayor Sister L, ay dumating na ang transition team ni Ombudsman Rimulya at una sa pumasok sa entrance ng Ombudsman ay ang dating tagapagsalita ni Rimulya sa Department of Justice sa katauhan nitong si Attorney Nico Clavano. Sa ambos interview ng media, sinagot ni Attorney Clavano ang aking tanong kung magkakaroon na ba ng tagapagsalitang ombudsman. Ang sabi nitong si Attorney Clavano, ikinokonsidera na nila at mukhang siya na rin ang magiging tagapagsalita ng Office of the Ombudsman. Sa ngayon ay nandito na kami sa may pinaka-entrada mismo dahil may abiso itong transition team na unang dumating dito sa Ombudsman, transition team nitong si Ombudsman Rimulya na any moment from now ay darating na itong si Ombudsman Rimulya. Yes, Mayor. But wala akong nakitang bandar yan. Ayan.
May malaki dyan, tarpaulin, banda na lang ang kulan, tsaka red carpet eh. Puro taga-media yata ito nag-aabang eh. Oo, yun na lang ang kulang, Mayor. Yung pati yung red carpet yung red carpet yun na lang ang kulang at talagang bongga ang pagdating nitong si Ombudsman Remulla na inaantabayanan na hindi lamang ng mga miyembro ng media kundi maging yung iba't ibang mga division head ng Ombudsman ay handa na sa kanyang pagdating dahil Ba't ikaw nagre-report dyan? Umalis ka na dyan. Ayan, hayaan mo yung mga taga-executive session na mag-report. Tatawagan natin sila Senator JB, Congressman Jordan De La Cruz, Ed Reyes, ayan, Paulo Capino, ayan. Iyas, yung sa Iyas na kayo. Si Attorney Dodo Dulay. Hayaan mo silang mag-report dito. Ayan. Ed Javier. Ayun, Ed Javier. Aba, sinabi ko. Tamang-tama, Mayor, Sister L. Nabanggit ninyo yan dahil yung mga kagawad ng media rito kanina ay kanila nang pinag-uusapan na dati raw kasi doon sa Department of Justice, kung meron siyang mahahalagang hindi na i-anunsyo sa DOJ ay doon sila nakamonitor doon sa executive session. Ang tanong ng mga miyembro ng media, ngayong ombudsman na itong si Secretary Boying Remulla ay uupo pa raw ba siya doon sa executive session ng DCRH tuwing Sabado dahil doon daw ay nakakakuha sila ng mahahalaga. Uupo pa rin siya, Val. Uupo rin siya dahil pagka hindi siya upo rito, alisin natin ang executive session. Kasama pa rin siya, Val, sa executive session. Ayan, magandang balita yan dahil ang sabi nitong mga kasamaan nating mga media rito, lalo na itong si Luisito Santos, GMA DCWB. Sabi niya, doon daw siya noon nakakakuha ng istorya at sana ngayong ombudsman na siya ay magpatuloy yung kanyang pag-upo doon sa executive session program sa DCRH tuwing araw ng Sabado. Kaya pinaban ko na yan si Luisito dito sa Bal. Kaya itong si Luisito ng GMA7, DCWB, pinaban ko na rito eh. Nag-i-spy dito sa DCRH yan eh. Ayan, Hindi siya nag-i-spy. Nag-i-spy yan. Nandiyan yung asawa niya sa taas eh. Oo nga pala. Yung DJ. Sinusundo lang yung si Laika Barista. Kunyari, sinusundo yung DJ natin dyan sa Love Radio. Ayan, si Laika. nag-i-spy lang dito yan eh. I love ba siya? Yan, Mayor. Yes pala, yes. Yung pinakauling kaganapan at ngayon ay pumuposisyon na itong mga miyembro ng media at mukhang any moment from now ay darating na itong si Ombudsman Remulla sa kanyang bagong opisina dito sa tanggapan o dito sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Val Gonzales mula sa tanggapan ng Ombudsman sa Quezon City. Standby manang Milky Rigunan. Pero alam niyo po ba na 8 po mga misis, mga kuyang, mga ateng sa 10 atake sa puso ay kadalasang nangyayari po sa bahay. At ang malungkot pa, walang alam ang pamilya kung paano mag-CPR na pwede sanang makasaba ng buhay. Kaya naman tuloy-tuloy ang sagip CPR ng Bell Cancer Pharma sa pagpapalaganap ng hands-only CPR training sa maraming lugar dito sa Pilipinas. Ngayong Biyernes, October 10, katuwang ang PHA Center Luzon, gaganapin ang hands-only CPR training sa La Consolacion University, Malolos, Bulacan, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kaya sa mga kababayan natin na Bulakenyo, Governor Daniel Fernando, libre ang hands-only CPR training, kaya suportahan ang sagip CPR. Daming bayan. Wala ba yung mouth-to-mouth resuscitation dito, Sister L? Kasama yata yun kasama lakay na CPR yung CPR yun na yata yun lakay eh. Tsaka diba yung yung may tama palang pag-press lakay pag yung dito sa dibdib, pag pinapump. Baka mabalian yung... may tamang diin doon lakay. Akala kung makasuhan ka ng sexual harassment. Hindi, kapag ka naman sinasalba mo yung tao. Baka magaya kay Consi Alfonso ng Manila. Lakay, grabe itong sa Maynila. Si Consi
konsehala Eunice Castro ang nagrereklamo. Nag-privilege speech siya, ha? Mayroon siya, lakay. Ginanatan yung manyakis na, sorry po. Konsehala Ryan Ponce. Ha? Kanyang inirereklamo, lakay. Grabe, ha? Mukhang matindi yung ginawa kasi halos mangiyak-ngiyak, di ba? Oo, mamaya panood natin yung video mamaya. Ayan, mamaya, ayan. At mahilig si Mama Jamay Soliman, ayan, oo, at ng DTI, DTI ba? Ayan. Tama, DTI Sitem, ayan, meron silang expo pala saan ba to? Sa World Trade sa New York, ayan. Hindi, dyan lang yan sa likod natin. Sa Pasay. Kapitbahay natin, lakay. Okay nga, Ruda, pero meron pa tayong exciting na balita, Sister L, ha? Mga kuyang mga ate, makinig po kayo, ha? Ayan sa ating exciting na balita dahil ngayong 50th anniversary na Mega, may Mega Millionaire promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Mama Jaysa, ayan, pwede kayong sumama rito, ha? Kasama dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car. Tulad ng kotse ni Sister L, Toyota Race. O kaya 1 milyong piso. Akala ko ba gusto mo Rolls Royce din, ha? Sana kung ipapahiram ni boss yung kanya. Ayan, hanggang payong na lang tayo. Ayan. Simple lang sumali mga misis, mga ateng. Bumili na especially marked Mega Sardines, Mega Mackerel at James Coffee products. Kunin po ang promo code sa loob ng lata o sachet at i-chat sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala mga ka-DCRH, itago ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Tulad ni na Daisy Sobrebega ng Iloilo na nanalo na ng Toyota Race at Sinor Aini Saharani Usni ng Zamboanga City nanalo ng 1 milyon. Kaya kinocongratulate sila ni Bossing Marvin Chu Lim. Ako po si Dayo Macalma, sali na sa Mega Millionaire promo. Malay nyo, kaya na ang susunod na milyonaryo o kaya ay manalo ng Toyota Race. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:33. Kung balitaan lang din Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, lakay. Ilang days ulit before Christmas? 76 days. 76. Yes. Kaya naman sa ating mga employer, ay mga employers, wag pong kakalimutan ang 13th month pay. Ayan. At kung medyo kumikita naman, magpa-bonus naman kayo. Kaya nga sabi nga ni birthday boy, si Romy Baral, ha? Yung piloto ni Mr. Chairman, ni Boss Fred, ha? Yes. Ayan. Ano sabi niya? Sabi niya, pakisabi naman ng Merry Christmas kay Boss. Nagpaparinig pala. Pero lakay, may binati ka. Batiin mo rin tong happy birthday. Alam ko na isa sa mga nanonood, nakikinig sa atin. Ang ninong at tiyuhin ng aking sister-in-law. Ayan, pinapabati ang kanyang full name lakay, Francisco Escamillas. Ang pagbati mula sa Angay Escamillas clan. 72 years old na siya, lakay. Batang-bata. Ang ninong pake, ang tawag sa kanya ni Ate Vanny. Happy birthday po. Ayan, happy birthday din kay Sofia Nicola Sifra ng Easy Rock. At John Barreto at si Ara Joy Espiritu ng si Ara si natin Ara. yan. Oo, yung napagkakamalang high school dito sa labas. Siya ba yun? Yung parang bagong graduate sa high school? Ayan. Lakay, grabe. Si Ara pala yun, Ara Joy Espiritu. Dati nating intern, lakay, na ngayon na empleyado na natin. Ayan, From Bicol University yan, lakay. Ganun ba? Schoolmate ni Wina Pearl.
Alam mo, Mahabi, yung mga magagaling na practicumer namin dito, tinatanggap namin. Yes, Ayan, so na-absorb. Ayan, parang si Wina Binauhan. Ayan, di ba? Pearl siya, hindi Pearl Binauhan. Hisoro Lakay. Happy birthday din kay Ma'am Edna Deliso Lising ng Tayug, Pangasinan. Binabati ni Pastor James Lising at Suki Boys. At happy birthday din kay Kagawad Canuto Baguio Jr. ng Santa Ana, Manila mula kay Kaloy Pascual. At kung birthday ni Kagawad Baguio Jr., abay birthday ng konsyal ng Baguio City, Konsyal Mauricio Dumogan. Aba, kalaban to dati ni Mayor Benji Magalong ha? Konsehal? Konsyal na pala ng Baguio, di ba ito ba oposisyon ng ngayon ng Baguio o magkakampi na sila Mayor BBM? At happy birthday din kay binabati natin si Konsyal Sani Natanawan, kasama ni Kuyang Ama na Tosino. Sabi niya, Kuya, naghihintay kami rito, ha? Oo nga. Mukhang may dalang sinaing na tutawilis lakay. Akala ko kapeng barako. Pero sa loob na ilang dekada man ang Milky Riguna ng serbisyo ng pagbabalita na inyong lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ng N+ Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakasabay pa sa aking kapitbahay na millennials sa pagja-jogging. Kasi full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tama-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Kaya mga kuyang, mga ateng, mahalagang alagaan po natin ating mga sarili, ayaan ang ating mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Commercial daw muna tayo, baka wala tayong bonus. Oras, Sister L. It's 9:44. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent para less time sa labada. Malakas na lindol sa Davao City. Director Teresito Bacolcol, sir. Maganda umaga po. Good morning po. Yes, sir. Good morning din po sa inyo. Yes, sir. Malakas daw po ang lindol sa Davao City 3 minutes ago, Director. Ano po ang lakas nito? Yes po. Yes, yung meron tayo at 9:43 AM, meron tayong magnitude 7.6 na impact. 7? Ang lalim po nito is 10 kilometers. Nasa 62 kilometers south, 77 east of Manay in Davao Oriental. And right now, we are expecting damage and we're expecting aftershocks. But kumukuha pa kami na additional information para makita natin kung ano yung mga reported intensities. So far, yun lang po muna yung may bigay kong information. Anong magnitude ulit, Director, sir? Pakiulit, 7.6? Magnitude 7.6. Wow. Oho. At ilang gano'ng katagal sa Director yung lindol? Yung shaking na nag-report sa atin, about 25 seconds. 25 seconds. Okay, Director, sir. Maraming salamat. Thank you. Ayan. Yes, maraming salamat. Flash Report. Flash Report! Kaya pala sabi ni Manang Teacher Bing Adalin ng Davao City, lakay, ayan yung lindol, sumasaya aking kotseng Toyota Fortuner. Ayan, grabe. Pagkatapos yung mga jars ko ay nahulog na sa estante, nabasag na. Ayan. So napakalakas na po mahabigan, lindol, ayan, 7.6 magnitude 7.6 po na lindol ang yumanig dyan sa Davao at bandang alas 9. Anong oras lang kayo pagkakabang? 43 ba o 45? Ayan, oo. So yan po, ilang minutos lamang po mahabigan. Merong malakas na lindol at sabi ni Director Bacolcol, nag-expect sila na malaking damage dyan po sa Davao. Grabe, ha? Ito, Lakay, talo meron... sa Cebu. Oo, Lakay, ito ang sentro nitong Baguio, epicenter ng lindol, Lakay, ay nandyan sa may Manay, Davao Oriental. Ayan. So, magnitude 7.6 po na lindol at ninilabas na rin po yan ng Fivox. Alamin na lang natin lang yung mga intensity na naramdaman sa mga karatig na lugar. Grabe, 7.6 na lindol po mahabi. Inuulit natin. Nangyari po sa Davao. Ayan, tumagal ng 25-26 seconds. Matagal, Lakay.
Flash Report. Flash Report! Habol nga natin ang report ni Manang Milky Rigunan, Sister L. Ang report ni Manang Milky, huwag na raw pondohan ang unprogrammed appropriation sa 2026 national budget. Yan ang iginiit ni Congressman Jokno sa Kamara. RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Nawala na si Milky at saka si Boy. Ayan. Mamaya punta natin si Jundi Makutak dahil mukhang may mga update tayo sa area niya. Sige, babalikan natin ang inulit po natin mahabigan. Lindol dyan sa Davao. Ayan, 7.6 po ang magnitude, ang lakas. Flash Report. Flash Report! Mamaya na yung report ni Milky at saka ni Boy Gonzales dahil may bisita tayo si Mama Jameis Suliman, Project Officer ng Manila Fame. Sila ay meron yatang exposition dyan sa World Trade Center. Mama Jameis Suliman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Deo and Miss L. Uh-huh. Thank you for having us. Yes. Ma'am, ano itong DTI Center for International Trade Exposition and Mission dyan sa World Trade Center ngayon? Kami po ang export promotion arm ng Department of Trade and Industry, ang SITEM po, and we are organizing the biggest trade fair in the country for home fashion and lifestyle products. This October 16 to 18, 2025. Ayan, 18 to 25. 16 to 18, 2025. So, Thursday to Saturday. Ayan, next week lakayan. Next week. At ano yung mga product natin dito, ma'am, na pwede naming bilhin? Sobrang dami this year. Meron tayong furniture, fashion, home decor. Meron din tayong beauty wellness. And more importantly, this year, meron din tayong mga components. Kumbaga kung sino mahilig mag-DIY dyan at gusto makipag-partner, pwedeng pumunta sa show. Ayan, oo. At ito pong mga mabibili dyan, export quality ba ito? Magaganda ba ang mga ito? Yes, sir. Rest assured, hindi lang siya maganda, quality pieces pa kasi they are not only for export but also export ready. Pati yung ating mga nasa provinces and regions. Ayan, may mga furnitures, may mga, ito ba yung mga, mga gawa sa Mountain Province, mga ganyan? Meron po. Lahat po from Luzon, Visayas, Mindanao, well represented po sa ating show. So hindi nyo na po kailangan, kung bibisita kayo sa show, hindi nyo na po kailangan lumipad para bumili ng mga produkto sa mga probinsya. Dinala na po namin sa World Trade. Wow. At fashion, ito si Sister Al, mahilig sa fashion. Yes, ito, lakay sa atin nagpa-fashion siya sa Divisoria. Divisoria. Dito lang yung mga OOTD natin. Pero yung mga katulad nito, ma'am, yung mga Filipiniana, modern Filipiniana, may mga mabibili ba dyan? Yes, marami. Ang maganda dito is direkta kayo sa mga manufacturers na bibili. Makikita nyo yung mga pinya made from aklan, hablon, iba't ibang kind ng tela, even mga inabel sa Ilocos Norte. Inabel, Yun yung mga gusto ko, yung mga ganun lang kayo. So meron kayo nung parang suot ni Claire Castro ng Malacanang. Modern Filipiniana. Ng butterfly sleeve. Yes, ayun. Kompleto po tayo, pati ang ating mga barotsaya at barong para sa mga kalalakihan meron din po. At mayroon din pala po ba tayong mga foreign na mga kasama sa exhibit ngayon? Tama ka, Miss El, meron tayong foreign pero wag mabahala ang ating mga exhibitor na local. Kasi ang mga foreign na ito ay non-competing, kumbaga ito yung mga produkto na hindi kayang i-produce sa bansa, katulad ng mga stones ng jewelry, mga batik ng Indonesia, iba't at iba pa. Naku, yung lindol sa Davao, ramdam hanggang Cagayan de Oro City, Sister L. Sabi ni Dr. Ferdinand Pagdilaw Lakay, hanggang dito sa Cagayan de Oro, ayan, intensity 3, ayan, dito sa amin sa Cagayan de Oro City. Ayan. Okay, Mama Jameis, ayan. Imbitahan niyo po yung ating mga listeners, ayan, viewers, para pumunta, ayan, mamili o kaya makipag-trade dito sa
tawag dito, exposition ng DTI SITEM. Sa lahat po ng nakikinig at mga nanonood, kayo po ay aming iniimbitahan this October 16 to 18, 2025, Thursday to Saturday, para sa pinakamalaking trade show for home fashion and lifestyle pieces. Nagaganapin sa World Trade Center. The show will be opening from 9 o'clock a.m. to 7 o'clock p.m. Libre po yan, ma'am. Wala entrance fee. So para po sa ating mga media at registered buyers, this is for free. Ang ating mga walk-in visitors ay 500 pesos, while PWD as well as yung mga seniors natin will have a discount. So 400 lang for them. And the students are 50% off. So 250 for them. Okay, Mama Jamace. Maraming salamat po and congrats and good luck dito sa inyong ang tawag dyan, exposition dyan sa World Trade. Maraming salamat po. Thank you po. Si Ma'am Jamace Suliman. Ayan. Project Officer ng Manila Fame. At, mula sa DTI SITEM. Ayan. Kamag-anak po siya ni Raha Suliman. Iba yun. Iba ba yun? Pero Lakay, meron mukhang may tsunami alert. At kaugnay ng lindol dyan sa Manay, Davao Oriental. Nandyan na ba sa ating linya? Flash Report. Flash Report! RH5 sa Detalya, RH5 Val Gonzales, mayroon pong tsunami alert na inilabas ang DOST, yung FIVOX. Alamin natin, RH5 Val Gonzales. Val, may tsunami alert? Ikaw rin ngayon dito sa 7.6 magnitude na lindol. Medyo mababaw ito. 10 kilometro lang batay dun sa pagtukoy ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Itong lindol na ito na nangyari dito sa may silangang bahagi ng bayan ng Manay dito sa may Davao Oriental. Pero hiwalay na report naman ng US Geological Service, Mayor Sister L, 7.4 magnitude na lindol yung naitala ng USGS, itong United States Geological Service. At dahil dito ay palalabas-labang ng PHIVOLCS itong tsunami warning information number 1. Sa palalabas na informasyon na Sister L at Mayor, ang mga coastal area sa mga probinsya na malapit dito sa pinakasentro ng lindol ay pinapayuhan na ng PHIVOLCS na mag-evacuate o magtungo na doon sa mga mas matataas na mga lugar, kabilang dito sa laman nitong tsunami warning alert na ito ng PHIVOLCS ay ang mga residente na nasa Eastern Samar, nasa Dinagat Island, sa Davao Oriental, Southern Leyte, Surigao del Norte, Leyte at maging sa Surigao del Sur. Ang binabanggit ng PHIVOLCS ay posibleng mayroong tsunami na ma-produce itong malakas na lindol na ito na nangyari mismo dyan sa bahagi ng karagatan dyan sa Davao Oriental, Mayor. Val, anong epicenter ulit nung lindol? Batay dito sa report, Mayor, ang pinakasentro ng lindol ay dito sa bahagi ng 2 kilometers south, 77 degrees east ng bayan ng Manay sa Davao Oriental, Mayor. Ito'y kung titingnan sa mapa, Mayor, ay nasa bahagi na ng eastern part ng Manay, bayan ng Manay, bali ito, Mayor, ay sa bahagi ng karagatan. Pero ang concern ng PHIVOLCS ay medyo malalim yung pinanggalingan, yung natukoy na pinaka-epicenter nitong pagyanig na ito na natukoy sa lalim na 10 kilometro lamang. Sabi ng PHIVOLCS, maglalabas pa sila ng karagdagang mga impormasyon para mabigyan ng abiso yung mga residente na nasa mga baybayin malapit sa lugar kung saan tumama ang magnitude 7.6 na lindol batay sa pagtaya ng PHIVOLCS. Pero doon sa USGS, ito ay 7.4 magnitude na lindol na kahit bumaba pa ng ganun, Mayor Sister L, ay malakas, sadyang malakas itong pagyanig na ito. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report.
kaugnay ng report na yan ni Val Gonzales Lakay, puntahan natin mismo ang Davao. Nandyan si June Soter na Action Radio Davao. June, kumusta ang sitwasyon dyan ng ating mga kababayan dyan sa Davao City, June? Yes, magandang umaga. Nabulabog yung mga residente ng Davao City dahil malakas-takas talaga yung lindol dito sa Davao City. Kasalukuyan nasa ako sa isang chess tournament dito sa second floor sa DAX office, yung Davao Catholic Association of School, na kung saan maraming mga player na nataranta, nagsibaba kanina dahil sa napakalakas ng lindol at saka yung mga elementary categories kasi ito, kaya maraming mga parents din nag-alalay para dahan-dahang bumaba kanina. At saka na monitor natin sa iba't ibang mga school na dito sa Davao City ang nasa labas ngayon dahil napakalakas ng lindol at saka kailangan pang i-check yung mga structure na mga building dito dahil malakas, bihira nang ito nakalakas talaga yung lindol. At saka sa ngayon patuloy pa tayo nagmamonitor dahil nga may mga hindi pa natin matanggap kung ilan yung mga building na may nag-collapse ba. Mamaya konti natin i-follow up natin kung ano talaga yung mga malaking pinsala dito sa Davao City dahil nataga malakas yung lindol dito kasamang Lakay. June, sa Davao City ba may mga matataas bang building dyan, structures? Hindi naman masyado mataas yung yung isang hotel na Marco Polo Hotel, sarado naman ngayon yan. At saka yung mga hotel na yung Apo View, hindi naman talagang matataas na yung tulad ng sa Maynila talagang aabot na mga 30 floors, wala sa Davao City, medyo mga low-rise lang. Yung mabababa lang. Okay. So mga tao nasa labas lahat ng building ngayon June? Yes, kahit nga dito sa DAX office yung mga player namin sa chess player, pinalabas muna, hindi mo na pinaakyat dahil may mga aftershock din. Medyo mahina lang yung mga aftershock, pero kailangan pa i-check yung mga yung mga structure ng building. Ilan yung naramdaman mong aftershocks sa June? Mga simula nung matapos yung lindol, mga dalawa o tatlo, na. Pero mahina lang. Okay. So balikan natin mamaya si June para sa iba pang mga update dyan sa Davao City. Sa ating plus report dito sa Davao City, June Soter po lamang. Flash Report. Flash Report! Salamat June Soter, Action Radio Davao. At inulit po natin mahabigan, meron pong tsunami alert dyan po sa Davao area dahil nga po sa napakalakas na lindol, 7.6 magnitude. Alamin natin mamaya Lakay kung may mga mga estruktura ba na nasira at kung may mga katulad nung sa Cebu, sana wala naman yung mga pagbitak Lakay. Oo, at kung mayroon bang naitalang casualty, alamin natin mamaya ang update. Alamin muna natin bago tayo makahinga ng iba pang update sa lindol sa Davao. Nandyan Lakay si June Dimakutak naman si June mula muna sa Central Mindanao, RH19. June Dimakutak, kumusta ang sitwasyon dyan? Naramdaman din ba ang pagyanig dyan sa area mo, June? Yes, Sister El, Mayor Lakay, may kalakasan yung naramdaman natin nung naganap bago-bago lamang. Dito tayo sa isang lobby ng hotel sa Cotabato City. At dito ay naglabasan yung mga tao at matagal parang nasa gitna kami ng tao sa na isang barko. But mga ilang minuto lang may mga tumawag sa atin from Davao City na mga kaibigan natin. Doon pala yung malakas, 7 point something, accordingly 7.6. Oo, sa naramdaman mismo dito sa may bahaging Eastern and Western Mindanao portion, at naramdaman din daw ito sa Thailand, Indonesia at even Palawan, So ang damage assessment ngayon ay tinatanong na nga natin doon sa Davao at now ay ongoing pa yung damage assessment dahil may kalakasan nito at saka ang dami namang mga ginagawang mga projects sa inter-projects dyan sa Davao City. May mga bagong buildings, may mga bagong gawang tulay. So yun ang gusto nung malaman natin kung ano ang nag-epekto nito sa nasabing 7.6 na magnitude. At yung intensities naman ay naramdaman sa halos buong parte
ng Central Mindanao ngayong umagang ito at nakita nga natin kanina na lahat ng mga tao ay nagpaglabasan ng gusali at may mga nag-recite ng prayer ng Islam at merong mga pinupok yung nag-ingay at yun ang reaction na ating nakita si Sir L. Mayor sa nangyaring lindol na naramdaman namin dito sa Cotabato. Right. Okay, maraming salamat, June. Yan ating patuloy ng mga updates mula sa Mindanao, RA19, June Pinaputat, DZRH, una sa Pinas, una sa Pilipino. Lakay, base sa evaluation ng PHIVOLCS, ang local tsunami scenario sa inilabas nila, ang forecast, Lakay, unang wave ng tsunami possible na mangyari between 9:43 hanggang 11:43 ngayong umaga, Philippine Standard Time. At posible daw to, Lakay, na magtuloy-tuloy for an hours. Hours, sabi nga nun. This waves may continue for hours. Yes. At ayan, Lakay, ay 1 meter above the normal tides daw yung inaasahan na taas nitong tsunami na to, Lakay. At inaabasuhan yung mga lugar dyan po sa may area ng Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental na para po mag-immediately evacuate na po kayo, lalo na po yung pong sa may mga mabababang area. Ayan, ulitin po natin mabigyan yung recommendation o kaya paalala, warning. Ang lahat po ng mga nasa coastal areas na maaring tamaan ng tsunami ay ang Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Ang advisory, ayan, ang sabi po rito, strongly advised to immediately evacuate to higher grounds or move farther inland. Ayan. So yun po mga nasa coastal areas ng Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental. Abay, dapat po ay lumikas na kayo sa higher grounds, mag-evacuate na kayo dahil posible po ang unang sigwada ng tsunami waves sa pagitan ng 9:43 kanina yung lindol hanggang 11:43 ngayong umaga. Ayan. These waves may continue for hours. Kaya pinapahintayin yung mga owners ng mga bangka, ayan, sa mga harbors, ayan, yung nasa mga shallow coastal water areas na mag-iingat, i-secure yung mga bangka, ang mga yate. Ayan. At huwag munang maglayag. Huwag po muna kayong, lalo na sa mga mangingisda. And boats already at sea during this period should stay offshore in deep waters until further advised. Ayan. So, ingat po. Nakakabahala naman ito. Oo nga, Lakay. After ng Cebu, ito naman. Pero sa inilabas ng PHIVOLCS, Lakay, meron talaga tayong inaasahan na mga damage. Pero as of now, ongoing pa yung assessment. Tinitingnan kung ano yung mga napinsala. At yung mga aftershocks, meron talagang aasahan ayon sa PHIVOLCS, Lakay. Ayan. So, ulitin natin. Kanina pong 9:43, nagkaroon po ng lindol sa Davao, 7.6 magnitude. Mas malakas pa po sa nangyaring lindol sa Cebu. Sa Cebu na 6.9 magnitude. Ito, Lakay, ang sentro dyan po sa Manay, Davao Oriental. Biglang kala ko magsasalita ka, Lakay. At ang umabot po hanggang Cagayan de Oro, sabi magnitude 3 ang naramdaman sa intensity 3 yes. Sa Cagayan de Oro City. Mag-iingat po tayong lahat. So yung pong mga taga Samar, naku, Governor Ben Ebardone, sa inyong probinsya sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, naku, kina Congressman Momo, Congressman Johnny Pimentel, Masurciful, Davao Oriental, pinapayawan po ang mga residente sa coastal areas na lumikas na po. Ayan, strongly advised to immediately evacuate to higher grounds
or more farther inland. Ayan. Umalis na po sa inyong lugar kung kayo po ay nasa mga baybayin dagat dito sa binanggit namin mga lugar dahil malaki ang tsansa po na magkaroon ng tsunami wave. Grabe ito lakay na nakita natin sa Facebook ang nag-post ay pitik ni Dan pa. Grabe yung mga aquarium mo, yung tubig lumalabas. Yung lumalabas lakay sa tindi ng alog, lahat ng tubig lumalabas dun sa mga parang mini aquarium. Ang tindi lakay, may mga nagpo-post na rin po sa social media ng kanilang mga experience. Si Teacher Bing Adaling Davao City. Siya ang tumawag sa'yo, yung mismo. tumawag sa atin kanina, kaya para sunod-sunod ang tawag niya. Abay, nahulog na yung mga jars niya sa istante. Nabasag. Nabasag. Pagkatapos yung kanyang kotseng Toyota Fortuner, umaalog. Sumasayaw daw. Grabe. So yung pong tagal ay 26 seconds. Oo, lakay. Parang yun nga ang lumalabas. 26 or 25 seconds. Ayan, oo. So yan po At nasa ating linya si Director Ednar Dayang Hirang ng OCD Region 11. Alamin natin update sa lindol dyan sa Davao City. Director Dayang Hirang, sir, magandang umaga po sa inyo. Good morning po, Director. Magandang umaga. Mayor, sandali Mayor, okay ka lang dyan, Mayor? Yes, sir. Opo, ayan. Kayo po, kumusta po? Tumindol natin sa Manay? May kausap niya yata si Mayor ng Manay, Davao Oriental Lakay. Ang Saragusa na simbahan. Simbahan sa Saragusa, Gatira. Ano pa? Meron din gamit sa simbahan dito sa Manay, sentro. Mga commercial establishment. Mayor, ipa-kan mo kagad, Mayor. Ipa-evaluate mo kagad lahat ng mga buildings dyan. Pagpiputahan mo ng mga district officers mo. Gamitin mo lang din yung mga barangay disaster officer para mabilis yung kuha ng data, Mayor. Okay. Dapat wala man siguro reported na may nasaktan, Mayor. Meron lang na patay. Nakakuha, mga estudyante, malamang. Yung mga estudyante, Mayor, pag-check na lang din, baka may mga nasaktan sa kanila. Okay. Sige, Mayor, salamat, Mayor. Okay, thank you. Hello, this is Director Ednar, maganda. So ano po ang report ni Mayor? Ni Mayor ng Manay, Davao Oriental. Ano po yung report niya, Director Sir? Hindi na namin masyadong narinig yung pag-uusap po ninyo. Number one, napakalakas daw ng lindol sa bayan ng Manay, sabi ng Mayor. Pangalawa, yung simbahan daw sa Barangay Saragosa, kung saan yung doon yung taga-roon talaga kami, lahat ng Dayang Hirang taga-roon. Then pangatlo, may mga commercial establishments din daw sa poblasyon ng barangay na nasira. Pang-apat, partially, pati yung bahay ko na mayroon din daw damage. Wow. Pero wala namang reported na Director, na nasaktan, nasugatan or casualty po as of now. Nabagsakan, Wala pa. So far, walang nabagsakan. Yung mga kwan lang daw, nag-paint na mga estudyante na kinabahan at natumba at wala pa so far. So, ang advice ko kami, deploy all these resources, mga disaster responders para ma-evaluate lahat ng ano ang impact ng napakalakas na lindol. Sa inyong lugar kanina, Director Ednar Dayang Hirang, ano po ang naramdaman ninyo? Nasaan po kayo kanina? I am in the Turil, the city of Davao. Nagkakandak kami ng simulation exercise for anti-terrorism, maritime terrorism activity. No? AFP, nandito, DND, lahat. Coast Guard, PNP kasama namin. When it happened, ongoing simulation exercise dun sa barko, sa dagat, may mga nangyayari ng exercise when it happens. So, na-stop ko. Ngayon, nag-resume ulit, but ako I have to go to the operation center para makita ko ang kabuang regional situation. Ayan. Okay, Director Dayang Hirang, sir, babalikan po namin kayo sa update kung ano po ang damage na mga damages na nangyari po dahil sa sa lindol na malakas. Opo. Thank you po. Ingat po kayo. Si OCD Region 11 Director Ednar Dayang Hirang dyan sa Davao City. Dummy Report. Flash Report! So
Ang initial report lakay, yung simbahan dyan sa may Manay, Davao Oriental. Manay daw, Manay. Manay. So, kasi iba-iba yung pronunciation lakay. Manay, Davao Oriental ay may nai-report po na bumagsak, nagtamo ng pinsala. Ayan, sa isang simbahan. Simbahan lakay, oo. So, abangan natin lakay kasi as of now, busy pa lalo na yung mga LGU dyan para i-check yung kanilang mga... Si Mayor lakay, narinig natin yung kanyang si Mayor, interview kay Mayor. May mga ilang estudyante yata na nasaktan, pero sana lakay ang pinagdadasal natin ay wala naman sana pong natabunan or maging casualty itong lindol. At ulitin natin itong warning natin na paalala sa ating mga kababayan dahil nga mayroong itinaas na tsunami alert. Ang tsunami waves ay maaari daw pong maganap. Ayan, simula kaninang 9:43 kung saan yan po ang oras ng lindol kanina hanggang 11:43. Maaari po magkaroon ng tsunami waves ayon po sa babala ng PHIVOLCS. Kaya pinapayan po yung mga nakatira sa mga coastal areas. Ayan, sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental. You are strongly advised to immediately evacuate to higher grounds. Ayan, lumipat daw po kayo sa ibang lugar. Ayan, sa mga safe, yung po mga nakatira sa mga coastal areas, yung mga binanggit naming mga lugar. Dahil meron pong ina-expect na may forecast na tsunami waves sa pagitan ng 9:43 ngayong umaga hanggang 11:43 mamaya po. Samantala, update, ayan, sa Davao kaya, ha? Alamin natin lakay, pero dito may mga chorus tayo na nagre-report lakay. Sa Samar pala naramdaman din, pero ano lang lakay, medyo mahina. Pero yung mga tao daw ay naglabasan sa mga mall. At saan pa bang lugar to? Yung ating mga chorus lakay nagbibigay din ng update. Ito RN tong nagbigay sa atin ng update. Okay. So, anong meron ba tayong Northern Samar, sabi ni Jane Bantayan. Pakinggan ng update sa PHIVOLCS kung saan yung mga intensity, magnitude, yung iba't ibang lugar na inabutan po o tinamaan ng lindol. Bakit sa Albay may naramdaman din daw sila lakay? Hanggang Palawan nga daw eh. Oo, sabi dito ng isa sa ating mga reporter naman mula sa RN, si Arlene Maniaol ng radyo natin lakay, Tabaco, naramdaman din daw doon, naramdam daw nila medyo nakakahilo daw. Yan po mga kaibigan, kakalungkot naman. Sana po ay hindi pa nakarecover yung mga kababayan natin sa Cebu. Ayan, di ba, ang daming namatay dun sa Cebu. Ilan yung namatay? Lakay ngayon, as of now, ang 74? 74, yung latest na number kahapon lakay. Ayan, sana po ay wag namang maraming napinsala o kaya ay nadamay, namatay o nasugatan dito po sa lindol kanina nga 9:43. 7.6 magnitude po mga kaibigan, napakalakas. Kaya nung tumawag si Teacher Bing Adalin kanina sa atin from Davao City, talagang nanginginig pa. Ayan. Ay laka, ito na. Intensity 5 ang naramdaman sa Davao, dyan po sa Davao City, kaya malakas lakay talaga ito dahil intensity 5. Intensity 5 lang yun, ha? Yes, oo. At intensity 4 naman lakay naramdaman sa may Bislig, Surigao del Sur. Oo. At Southern Leyte, Hinunangan, Southern Leyte, intensity 5 din. Sa Gingog, Misamis Southern Leyte pala yon. Sa Misamis Oriental lakay, Davao de Oro, Davao Occidental at Cotabato lakay ay intensity 5 din ang kanilang naramdaman dyan. Intensity 4 ay sa Cebu City lakay, naramdaman ng intensity 4. Hanggang Cebu, ha? Oo, sa Eastern Samar.
Kabilang na dyan ang Abuyog, Alangalang, Dulag at Hilongos. Dyan din sa Leyte, Lakay, sa Hinundayan, Silago at Sugod. Southern Leyte, Kalilangan City of Malaybalay at San Fernando, Bukidnon, intensity 4 ang naramdaman dyan, Lakay. Sa Cagayan City de Oro, Cagayan de Oro, sa kabilang na yung City of Digos, Magsaysay, Matanao, at sa Davao del Sur, gayon din sa Cotabato, Sarangani, South Cotabato, at sa General Santos, Sultan Kudarat, at sa Agusan del Sur, Surigao del Norte at Surigao del Sur, Lakay, intensity 4 ang naramdaman dyan sa mga lugar na yan. So, sa Cagayan de Oro, intensity 3. Ayan, so inulit natin mga habigan, base po sa Tsunami Scenario Database, ayan, it is expected to experience wave heights of more than 1 meter above the normal tides and maybe higher on enclosed bays and straits. Ayan. Kaya po inulit natin, paalala, ayan, na yung po mga nasa coastal areas sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, lumikas na po kayo sa mas matataas na mga lugar. At as of now, nakaramdam Lakay ng aftershocks na 5.2, magnitude 5.2 at magnitude 4.9. Anong oras ito? Diyan to sa Manay, Davao Oriental naramdaman. Ayan, nako talaga ha. Kakalungkot naman po. Baka ito yung sinasabi ni June Suter Lakay na naramdaman niya dalawang magkasunod. Ayan, sa Davao City yun ha. So manatili pong nakasabay mga habigan, magbibigay pa tayo ng update kaugnay po sa malakas na lindol. Lakay, may mga maisingit ko lang, may mga nalilito po. Ang binabanggit po namin na magnitude 7.6 po ay ibinaba na ba ng PHIVOLCS sa 7.5? Ibinaba na Lakay ng PHIVOLCS sa 7.5. So yung pero kanina po rin, ay interview natin yun kay Director Bacolcol. Kasi Lakay, may mga kababayan tayong nalilito. So nilinawin lang natin. Yung kanina pong 7.6 ay initial po na sinabi ni Director Bacolcol. Ngayon po ibinaba po ng PHIVOLCS sa 7.5 magnitude. Okay, pero malakas pa rin. Malakas pa rin Lakay. 7 point kanina ang assessment ng PHIVOLCS 7.6. Pero ngayon po ay binaba sa 7.5 magnitude. Yung lindol na nangyari kanina sa Davao area. Ayan. Manay, Davao Oriental. Grabe, Grabe, Lakay. So, mas malakas pa dun sa Cebu. Magdasal po tayo. Prayers, Lakay. Prayers. So, ipagpapatuloy po natin mahabigan ating special coverage. At ito ay pagpapatuloy ng ating Operation Tulong Anchor, si Miss May Binauhan. Pagpapalong po muna kami. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister Elaine Apit. Mag-iingat po tayong lahat. God bless po. Daming bayan. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe.